Hey guys, welcome back again to Team DTV, and nandito pa rin nga tayo sa BGC to participate in the test drive being held by Toyota for all their HEV electric vehicles. So yun nga, kakatapos lang namin mag-test drive ng Toyota Yaris Cross, and this time nakapila naman kami for the RAV4 HEV. Okay, so stay tuned and please join us. Hey guys, so eto, nandito na tayo sa loob ng Toyota RAV4 2024, no? HEV. So kanina kakatapos lang natin mag-test drive yung Yaris Cross, and this time nasa RAV4 tayo. But yes, of course, this is a different category. Ramdam mo yung difference, bigger, wider, and longer. And of course, syempre kasama natin ulit si Ma'am Jam Bohol, and si JA, si Sir JA nasa likod natin. Siya yung marshal. Pagka nag-racing ako, yari ako. Sasakalin niya ako dito sa likod. So, the same behavior lang naman lahat ng Toyota hybrid, no? So, automatic nagki-kick in yung gas engine kapag kailangan, kapag naglo-lowbat siya, and then pero pag gantong city drive na slow moving ka lang, low speed, ang default niya is battery. So tahimik siya. And mamaya tingnan natin. Ramdam mo yung ramdam mo yung ugong, yung pag nagki-kick in na yung gas engine doon sa Yaris. Feel na feel ko. Tingnan natin dito sa RAV4 kung may pagkakaiba. And as usual, meron siyang tatlong drive mode, may Eco, Normal, and Sport. Doon sa Yaris, isang button lang dito ang pipindutin mo and mag-interchange siya doon sa instrument panel. Dito, may individual button dito. So pag nasanay ka na, alam mo na kung ano pipindutin mo, you probably don't need to look anymore. So memorize mo na dito yung tatlong buttons. Tapos, may wireless charger siya, no? Ayun, as I was expecting, tinapakan ko ng konti, nag-accelerate tayo, nag-kick in yung gas engine, mas pino, no? Yes. Totoo? Yeah. Kasi mas mahal naman to. Diba? Tama, sir. Yun ang ina-expect ko Kasi syempre, diba, yung Yaris is a lower category. So, hindi na masyado nag-spend ng too much additional materials or additional technology para maging smoother yun. Kasi otherwise, things will be more expensive. Ito RAV4, syempre, pagka higher category, mas pino, mas tahimik, mas comfortable, di ba? Ang NVH niya, mas mababa. And I wasn't wrong. At the back of my mind kanina, sabi ko, pag RAV4 siguro mas tahimik. Kasi honestly, medyo may konting annoying factor yung pag naririnig mong kumakarga yung pumapasok yung gas engine dun sa Yaris. Okay? Dito, subukan natin ulit. Sa ngayon, naka-battery tayo. Naka-electric motor. So, right now, yung battery level natin is 3 bars din. Parang nagre-regenerate din ba yung Yaris pag binibitawan? Parang ito meron Sa Yaris, di ko napansin kanina na pag nag-glide tayo, nakikita ko nagre-reverse yung arrow from the electric motor nagkakarga sa battery. Meron din siya pure red and nag-combine sila. Nagko-combine. Pero meron tong meron siyang arrow na hindi ko napansin dun sa Yaris na nagre-reverse siya. Yung arrow galing sa electric motor papunta sa battery. Ang interpretation ko doon, nagre-regenerate siya, meaning yung momentum ng electric motor
nagkakarga siya pabalik sa battery. So, tingnan natin ulit mamaya. Mas malakas ang AC nito ah. Ano settings ito? Naka-low? Naka-18. Naka-18. Oh, dun sa ano kanina, naka-low. I think yun yung lowest niya. Mas malakas ang AC nito. Tsaka mas premium yung feeling. I think expected naman yun kasi RAV4 to eh. Confirmed. Tinapakan ko ulit. Mas tahimik pa nagki-kick in yung yung gas engine. Mas malayo ka. Mas mahaba, mas magandang legroom sa second row. And then medyo malayo sa akin si Ma'am Jam. Mas malapad to dito. May sunroof din pero nabubuksan ba? Shade lang o pati salamin nabubuksan? Parang hindi, no? Huwag natin pakialaman. So anyway, guys, so ang focus natin today is yung driving experience lang ha. Pakialaman natin yung mga features hanggat kaya. Pero syempre ang focus natin yung pagdadrive. Yes. Yung safety natin. And then provide ako sa inyo ng feedback kung anong feeling mag-drive ng RAV4 HEV. So habang nakastop sa traffic, subukan natin mang-usisa ng mga features niya but hindi tayo magtuturo review or magkakalikot ng mga features. Ha? Ayun, okay. So na-open yung shade and then yung mismong glass na open. Mas pogi. Mas pogi to. Mas tahimik to. Yung Yaris pang supervisor, yung RAV4 pang manager. Joke lang ha. Kasi may supervisor na makaka-afford ng RAV4, di ba? Gumagawa lang ako ng konting analogy. So, kung yung Yaris is almost 1.6, 1.5 exact price? 1.598. So 1.598, 1,598,000 pesos yung Yaris Cross. Etong RAV4, 2.632. ayun, ang laki naman ng pagkakaiba, 2,632,000 pesos. That's more than 1 million. So, kaya dapat lang Toyota pinaganda nila yung noise and vibration. More than 1 million ba naman ang price difference. Yung instrument cluster niya may combination pa rin ng analog. So sa gitna meron siyang digital meron siyang digital display sa gitna, and then sa left and right naka-analog pa rin yung parang tachometer niya, yung engine and motor, yung RPM. And then sa right side naka-analog din yung fuel gauge and yung temperature gauge. Pero parang mas maganda, mas gusto ko yung display ng mas bago yung sa Yaris. Parang mas malaki. Yan na yung mga bagong sir kasi. Kasi ito nauna pa to no. Yes. So, yun, ramdam mo din yung mas premium yung infotainment display nung Yaris Cross kasi mas later na raw na lumabas yon. Ito medyo luma ng itsura and then yung bezel niya makakapal. So yung actual display maliit lang. Ayun nakita mo pabalik. Nga. Nagre-regenerate siya. So pag pinatakbo ko to ng let's say pabuti ko ng mga 20 tapos bitawan ko, ayun nagre-regenerate siya. Sa Yaris Cross hindi ko napansin baka iba ang setting sa kanya, baka gusto niya mas mabilis ka pa bago siya maganyan. Pero ito sa RAV4 at the speed of 20, sa 20 lang tapos bitawan mo yung accelerator, nagre-regenerate na siya. Mas mabilis mag-charge, sir. Mas mabilis siya mag-charge. Pero mas mabilis din siya mag-discharge kasi mas malaki to, mas mabigat. So probably that's why. Okay, so if you have extra 1,100,000, dito ka na sa RAV4 definitely. Mas maluwag to, and of course wala naman tong third row seat, di ba? But definitely mas malaki yung trunk nito. Mayroon pa siyang memory seat for 2 drivers. Yung Yaris walang wireless charger So sulit naman yung niya. Sulit yung extra features for that extra 1 million. Wow! Mas masarap! Di tayo maabot ng 40 Wala
Alam ko speed limit 40. Pagalitan tayo ni Sir J. Umabot lang tayo ng 38. Yeah, definitely mas mas feeling premium to. Yung road noise, noise level sa labas, mas tahimik. Ayan, so maganda, RAV4. Well, if you have that extra 1,100,000 pesos, why not? Di ba? So, anyway guys, I hope you enjoyed the video. Mabilis lang yung test drive natin. And once again, kung meron kayong inquiries, andito si Ma'am Jam. Jam Bohol. So, Toyota Pasong Tamo. Toyota Makati. Tama? Pasong Tamo. Iba yung Toyota Makati, ano? Okay. So, anyway, alright, thanks for watching. Drive safe. Bye. If you like this video, please do not forget to subscribe to our YouTube channel. We are also on Facebook. Please like and follow our page.